Hello, hello. So tara, kain-kain tayo. Actually, alas 3 na. Alas 4 na ng hapon. Tapos nagutom na ako. So kain na naman ako. Iba talaga pagbuntis, ano? So gusto ko lang, gagawin ko tong video kasi gusto ko lang i-share yung reaction ko nung first time kong malaman na buntis ako. At saka, ano yung mga nagbago sa akin, ano? Ang dami kong pimples na ngayon, no? Ano nagbago sa akin simula nung nabuntis ako. So, ayun nga, nung first time na nalaman ko na buntis ako, hindi ako makapaniwala. Pero, ayun nga, nakakatawa kasi ang untang pang nakakaalam na buntis ako. Kasi, right after na ginawa ko yung test. Kasi, that time parang iba yung pakiramdam ko. Sabi ko, bakit parang parati na ako parang na food poison, di ba? Every time nakakain ko, sumasama yung tiyan ko. Yun na pala yun, buntis na pala ako noon. So, one afternoon, parang lunch pa yun, mga alas 12 ng tanghali. Uh, mas, kakatapos ko lang kumain ng ramen. And then, ayun nga, sumakit yung tiyan ko. Sabi ko, mag-try nga ako mag-test kasi parang every time na nakakain ako, masama yung tiyan ko. So, ayun, nag-test ako. Tapos, nakita ko yung result, which is positive. Hindi ako makapaniwala. Akala ko lang talaga nakikita ko itong mga reaction na ganito sa mga videos na yung umiiyak. So, nung nangyari na sa akin, nung nakita ko yung test, yung result, which is positive, kinabahan ako at napaiyak. Hindi ko alam kung hindi naman ako kinakabahan ko no. Syempre, hindi ko na-expect. Pero nagtatry naman kami. So, pero ilang months na kasi, diba? So, wala pa rin naganap. So, first time na sabi ko lang, kasi ilang beses na din ako nag-test, no? So, walang negative. So, okay lang. Nung time na, totoo pala yung sinasabi na, wag mong i-force yung sarili mo na mabuntis ka. Hayaan mo lang, go with the flow. Tapos, nung time na hinayaan ko na, hindi na ako nag-iisip kung mabubuntis ako or whatsoever, nabuntis na ako, yun yung time na yun. Tapos, after yun, tinawagan ko yung kapatid ko, yung bunsong kapatid namin. Tapos sabi ko kanya, buntis ako. Alam mo ba, nakakaloka kasi umiyak yung kapatid ko. So, umiyak na din ako kasi hindi, iba talaga yung feeling pag ikaw yung nalaman mong buntis ka, tapos positive, di ba? Tapos, kasi gusto kong tawagan yung asawa ko, pero iniisip ko, gusto ko sabihin pag umuwi na siya. Pero sa sobrang excited ko, mga lunch break na yun, tumawag siya sa akin. So, sinabi sa kanya na, may sasabihin ako mamaya sa'yo, anong oras ka uwi. So, parang na-hint niya na, sabi niya, I know you're pregnant. So, I was like, how did you know? Sabi ko sa kanya, sabi niya na, I just know because you're kind of different. I was like, huh? So, ayun yung reaction ko nung nalaman ko na buntis ako. And then, maraming nagbago sa akin actually. Yung mga normal na kinakain ko, hindi ko na nakakain. Kakain muna ako. Tapos, ayun ang nagbago sa akin is yung mga gusto kong kainin before, hindi ko na siya gusto. Like yung donut, hindi ko na siya gusto yung donut. Ayoko nang amoy ng mga karne. Okay, nakakain ako ng isa pero hindi talaga ako nakakain ng kami. As in, sinusuka ko lang siya ng sinusuka. Tapos, actually, nalaman ko siya na buntis ako. More than a month na pala akong buntis. Mga I think 1 month and 2 weeks, ganun. So, ayun yung, once na, yung time na after nalaman ko na, as in, nagbago bigla, suddenly, yung hormones ko talaga, as in, ganun na talaga. Tapos, wala akong pasensya. Yun pala yung time na hindi ko pa alam na buntis ako, mainitin yung ulo ko. Hindi ko alam siguro, sabi ko nga, siguro dalating na yung akin, pero, yun nga, nakakaloka kasi, buntis na pala ako nung time na, dinudugo pa rin ako. Pero, ayun nga, so, weird lang. Hindi ko alam kung lahat ba nakaka-experience ng ganito. And then after nun, bago na lahat yung taste ko, pangamoy ko, sa second month ko na pagbubuntis, feeling ko lahat, palagi ko lang kinakain is toasty. Yun lang talaga halos kinakain ko everyday. Toasty, itlog, ganun. Tapos yung gusto ko lang matulog. Pero ngayon, okay na ako, nakakain ako ng karne, nakapagluto na ako. Nakakaloka lang kasi mahilig ako magluto. Pero nung nabuntis ako nung mga 2 months na 3 months, hindi ako masyadong nagluluto. At ang nakakaloka pa, hindi ako nagluluto ng may sibuyas at bawang. Gustong-gusto ko yung amoy na yun. Pero ngayon hindi. Until lang, hindi pa rin ako nakakapagluto ng may sibuyas at bawang. Kasi ayaw pa rin ng tiyan ko. Sorry, nag-burp ako.
So, ayun nga. So, nagluluto ako ngayon. Luckily, nakakapagluto ako kahit wala pa ring onion at saka bawang. Sorry. Pero yun nga, nakakamiss na magluto na may sibuyas at bawang, no? Pero yun nga, ang weird lang kasi pag buntis ka pala talaga, ang daming magbabago sa'yo. Kaya salute ako sa lahat ng nanay, sa lahat ng nagbubuntis dyan ngayon. Salute ako sa inyo. Kasi hindi madali. Super, super hindi madali. Maswerte na ako kasi yung asawa ko napaka-caring, at saka napaka-maalaga niya talaga. As in, support niya ako kung anong gusto ko, ano yung hormones ko. Bigla ako iyak, yung 3 months na yung tiyan ko, may time na umiyak ako ng madaling araw, ng alas 12 na or alauna na kasi gusto ko yung luto ng papa ko na sinabawan. Yun ang hinahanap ko talaga. As in, naluloka yung asawa ko. Gusto ko ng sinabawang isda na masim-masim. Sabi ko, gusto ko yung luto ng papa ko. Tapos sabi pa ng asawa ko, punta tayo ng McDonald's. Sabi ko, bakit? May fish burger. Sabi ko, hindi, gusto ko ng sinabawang isda, hindi ng fish burger. Ganon. So, ayun lang, nakakaloka kasi madami palang mababago sa'yo as magbubuntis ka, as in. So, sobrang saludo ako sa mga nanay, sa lahat na nagbubuntis ngayon. Saludo ako sa ating mga magiging ina at mga ina na. So, ayun lang. So, share naman kayo kung ano mga tips nyo pag tapos nyo mga anak, kung anong mood na nangyayari sa inyo, kung ano yung hormones nyo, kung ano ang dapat maging aware ako. So, I hope may ma-share din kayo sa akin. Please comment below. Thank you, and don't forget to like and subscribe. Bye!